Alright, magandang oras po sa ating lahat mga kababayan at mga ka-explore. Kumusta na po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo maulan po ha. Oo, at ingat-ingat po tayong lahat. You are lying! Come again, sir? You are lying! Nako po. Oo, OMG. Mukhang minamalas yata itong si VP Sara Duterte. Ano po? Mukhang minamalas. Oo. At mukhang desperado na. Oo, dahil po sa sunod-sunod na kamalasan. Ay, nako talaga. Oo, ang buhay nga naman natin. Ano? Grabe naman kasi. Oo, mga kababayan. Grabe po. Saan ka nakakita ng renta po ng safe house ay umaabot po ng milyones? Oo, umaabot po ng milyones ang halaga. Di mo ba? At saka isa pa, yung 82 million. Oo, Diyos mio. 82 million confidential funds na ginamit po sa gamot. Oo, ginamit po sa food aid expenses. Ibig sabihin lang po, hindi ito naaayon sa tamang paggasta ng pondo. Oo, di ba? At isa pa sa masaklap, ayon po kay Attorney Wamil, yung resource person doon kanina, wala daw isinumiting dokumento ang DepEd. Kaugnay nga po ng mga confidential activities nito. Abay, grabe naman. Oo, gumawa na kayo ng kwento tapos hanggang ngayon, wala po kayong may sumitin na dokumento man lamang na nagpapatunay sa inyong mga gawain. Ano po? Talagang kaduda-duda nga naman po talaga mga kababayan. At kasunod nito, abay malas talaga. Oo, eto na naman po. Minalas na naman talaga. Oo. Akalain po ninyo, binasura po ng Supreme Court ang petisyon na kumu-question po sa mga isinagawang pagdinig po ng Kamara noon, particular po ang House of Representative, yung tinatawag nating House Committee on Justice. At yan po ay may kaugnayan nga po sa mga reklamo sa impeachment laban po dito kay VP Sara Duterte. At bagay na ikinatuwa talaga, natuwa. Oo, tuwan-tuwa po ang prosecution team. Meaning, tuloy po ang impeachment trial doon po sa Senado. So ayan po ha. At yan po ang update natin. Ibinasura po, inilibing na po ng Korte Suprema yung petisyon. Petisyon po para patigilin sana. Yan ang talagang ang gusto nila mangyari. Patigilin po sana yung nangyayaring impeachment trial doon po sa Senado, pero bigo po sila. Ayan ha. Ibig sabihin lamang po, hindi po kumampi, hindi po kinampihan si Sara Duterte nitong ating Supreme Court. Dapat lamang po, sana po ang ating Supreme Court, hindi po ikangay masangkot sa mga kampi-kampihan. So ayan nga po ha, ang development ngayon, hindi po kinatigan ng Korte Suprema ang kampo po ni Vice President Sara Duterte. At alam niyo, marahil ito siguro yung dahilan kung bakit tila nagpapanik na naman po. Nagpapanik na naman po ang Duterte camp sa kasalukuyan mga kababayan. At sa tingin ko, siguro nararamdaman na nila. Oo, nararamdaman na po ng buong kampo po ng mga Duterte na parang katapusan na ni Sara. Oo, parang ganoon. Parang katapusan na po ni Sara Duterte. At para sa kanila, malaking kawalan po ito. Oo, pag nagkataon, malaking kawalan po sa kanilang balakin. Itong mga Duterte, balakin nilang ikangay makabalik sa Malacanang. Dahil pagka nagkataon, na makonvict po itong si Sara Duterte dyan sa ginaganap o nangyayaring impeachment trial dyan po sa Senado, Oo, pag na-convict, natural, tanggal po siya sa pwesto bilang vice presidente. At mayroon pa pong tinatawag na perpetual disqualification. Ang kwan nito, yung diskwalipikado po siya sa anuman pong posisyon sa gobyerno, mapalokal o kaya mapanasyonal. Ang ibig sabihin po, habang buhay na po siyang hindi po maaaring humawak o hindi po pwedeng makahawak ng anuman tungkulin sa gobyerno. Kahit barangay tanod yata. Kahit barangay tanod yata, hindi na po pwede. Dahil diskwalipikado na sa anumang posisyon. Di ba pagka barangay tanod ka, nasa lokal ka, gobyerno pa rin yan. Kaya kahit barangay tanod, hindi na po siya kwalipikado.
At ito ngayon mga kababayan, oo, ang maaaring naging dahilan kung bakit may mga balibalita na naman, ano, may mga balibalita kasing lumabas na ipinupus daw nila itong itong kampo ni Duterte ang nagpupush na maaaring sa susunod na plano nila, ewan ko kung plan A, plan B, plan C yan. Basta sa darating na election daw po, ito, binibuild up na nila. At yun nga ay ang alternatibo nilang pambato. Yeah. Pambato po nila. Ang kanilang alternatibo po kung sakaling makonvict daw po itong si Sara Duterte, itong si Mayor Baste Duterte po ang kanilang isusulong o kaya ipambabato bilang kandidato po sa pagka-presidente sa itong darating na halalan itong year 2028. Ayan. Gagawin pambato pala ha. Wala na bang iba? Oo, wala na bang iba na pwedeng gawing pambato? Duterte lang talaga. Ewan ko lamang ha. Paano yan mananalo kung DDS lamang ang Oh, di ba? Isipin po natin kung DDS lamang po ang boboto sa kanya, sigurado, wala pong kapanapanalo si Baste Duterte. Isipin po ninyo, ang Dilawan, sigurado niyan, ayaw sa kanya. Ang Pinklawan, ayaw din sa kanya niyan. At lalong-lalo na po, yung mga mga loyalista, sigurado ayaw po kay Baste. Di po ba? Kayo mga kakamsat nga Ilocano, ibuto siya ni Baste Duterte. Sige man. Saan ka no? Madida kaya't kay butos. Handa kaya't kay butos ni Baste Duterte dagito Ilocano. At bakit? Sige nga, bakit kaya? Para sa akin lang, kung matatandaan po ninyo mga kababayan, ito pong si Baste Duterte ay may banta. Nagbanta po ito na kung sakaling sila daw po ay makabalik sa palasyo, sa Malacanang, yari daw po si PBBM at ng kanyang pamilya. Hindi lang po si PBBM at ng kanyang pamilya. Ang sabi ni di ba? May sinabi siyang bobombahin daw niya ang mga Ilocano. Ay, matindi talaga. Paano kami boboto sa'yo kung ganyan? Ayaw na namin yan. Ngayon pa lamang, ayaw na namin. Mahirap na Kung makabalik nga kayo, paano kami ngayon? Di kami naman yung bobombahin mo. At isa pang ibabalik daw nila yung estilo po ng pamamahala ng kanilang tatay Digong. Nako, delikado tayo dito. Delikado po ito Siyempre, ibabalik ko yung tokhang. Kung manalo si Sara, baka alam naman natin, nagtatago si Bato, hindi nga pa pala kumpirmado na arestado si Bato ha. Nagtatago si Bato, hinihintay po niya na siguro ganun ang mangyayari. Tago lang ng tago habang hinihintay niya na makaupo itong si Inday. Pagka nakaupo si Inday, natural, babalik na po siya babalik na po siya, magpapakita na po siya at alam naman natin, siya po ang executioner. Nung panahon po ng tokhang. Ewan ko na lamang, sana wag na po tayo maglagay po ng mga mahilig po sa tokhang. Di ba? Sige. Ewan ko na lamang kung may boboto pa dyan sa mga Ilocano po dyan. Kayo bong mga Ilocano dyan? Sige nga, iboboto pa ba ninyo si Baste? Dahil po dyan sa kanya mga pagbabanta na yan. Hindi ba nakakatakot? Sige, bahala kayo. Kung hindi kayo natatakot, sige, iboto po ninyo yan si Baste Duterte. Pero para sa amin, na mga hindi po namin iboboto ang isang kagaya po ni Baste Duterte.